Ngayon ay ang koronasyon ng aking anak. 18 taon ko itong hinintay. Sa wakas, ako na ang magiging reyna ina. Jayangwan, nababaliw ka ba? Ako ang ina ng kasalukuyang emperador. Ang reyna ina ng dakilang king. Ano ang ibig mong sabihin? Noong araw, nagsilang kami ng ate ko ng magkasabay. Noon kayo pa. Ipinagpalit ang ating mga anak. Ngayon, ang anak ko ang emperador. Reina ina. Dapat na ako. Pasok lang na kasinungalingan. Mga gwardya, si Conky Binshu ay nagtangkang pumatay sa harap ng publiko. Dalhin. Siya palayo sa harap ko. Tigilan ninyo. Si Concubine Shu ang tunay kong ina. Sino ang maglalakas loob na saktan siya? Mukhang ako lang ang nalilinlang sa lahat ng ito. 18 taon kitang pinalaki at itinaguyod para maging emperador. Ngayon, nagtutulungan kayo nitong kaawa-awang nilalang. Para patayin ako. Ete, hindi mo dapat sabihin yan. Sa totoo lang, ako rin ang nag-alaga ng anak mo sa loob ng 18 taon. Nasaan ang tunay kong anak? Ang kaawa-awang bata ba? Ngayon ay ang koronasyon ng aking anak. Kung darating ang anak mo, magdadala lang ito ng malas. Kahapon. Pinadala ko siya sa kamatayan. Napuno ng sakit at hirap. Higpitan. Higpitan ninyo ang pagkakasakal sa kanya. Ate. Kahapon nang siya'y umalis, labis siyang nagdalamhati. Nagtatanong siya sa akin habang umiyak. Ina kao. Bakit emaw ako ginaganito? Ipinagpalit mo ang aking anak. At pinahirapan mo siya hanggang sa mamatay. Papatayin kita. Sa puntong ito, wala ka ng silbi sa akin. Bumaba ka na lang. At samahan mo ang iyong tunay na anak. Dalhin siya palayo. Patayin. Jayangwan, kung may susunod na buhay, sisiguraduhin kong magdusa ka ng walang hanggan. Hindi ba't patay na ako? Baka nag-reincarnate ako. Binabati kita sa pagsilang ng iyong anak na lalaki, mahal na Rina. Anak na lalaki. Baka bumalik ako sa araw na ipinanganak ko ang aking anak. Mahal na Reina, ano po ang ginagawa ninyo? Ito ay hindi ang aking anak. Peihe, tingnan mong mabuti ang batang ito. Ay may marka ng ahas sa katawan, samantalang ang anak ko ay wala nito. May nagpalit ng sanggol. Mahal na Rina, naalala ko, pagkatapos mong mawalan ng malay sa panganganak. Dumating si Baojuan mula sa palasyo ni Shu. Sinabi niya. Na kailangan niya ng pulang tela para sumipsip ng swerte. Ngayon ko lang nalaman na si Shu ay nagplano na pala ng maaga. Mahal na Reina. Mahal na Rina, mahina na ang katawan ninyo. Mahal na Reina. Pi, tulungan mo akong tumayo. Kahit mamatay ako, kukunin ko ang anak ko. Anak. Alisin mo ito. Anak ko. Nahanap na rin kita, anak. Pi, ilagay mo rito ang sanggol ni Jayangwan. Papasukin mo siya. Mahal na Reina.
Gusto Montag. Mangahas kang palitan ang prinsipe ko. Sa buhay na ito, ako, gagantihan ko sila. Mabait ka. Mahal na Rina, dumating na ang emperador at si Shu. Mabuti nga. Ang iyong alipin ay Mahirap ang ginawa ng Rina. Binabati kita sa pagsilang ng prinsesa. Masayang masaya ako, kaya't dumating ako para batiin ka. ako rin ay nanganak ng isang lalaki. Pareho tayong masaya. Ang anak mo ay ang panganay na prinsep. Napakadakila. Ang anak kao. Ay hindi makakapantay. Emperador, tingnan ninyo. Ang kanyang mga mata ay katulad ng sa inyo. Tunay ngang katulad ko. May itsura ng isang emperador. Mga tauhan. Ngayon ay may dalawa akong prinsip. Ang panganay na prinsip ay lubos kong minamahal. Pangalanan siyang sunglian at gawing korona prinsip. Magdiwang ang buong kaharian. Ang iyong alipin ay nagpapasalamat sa inyo para kailian. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang corona prinsep. Lin Qingyan, ang walang kamatayang Lin Qingyan. Ang anak ko ay prinsip na, ang anak mo ay nagdurusa pa rin sa akin. Ngayon, hayaan mong magpakasaya ka muna. Balang araw, ikaw din ang iyak. Giant One, magpakasaya ka. Habang mas nagpapakasaya ka kapag nalaman mo ang katotohanan, mas lalo kang mawawala ng pag-asa. Nakita Montag ang gayon si Lin Qingyan. Ang kanyang mapagmalaking mukha, Parang hindi Montag alam, akala Montag. napakalaking biyaya. Sobrang excited ako kapag nalaman niya ang katotohanan. Ano kaya ang itsura niya? Halika, yakapin kita. Ano ang pangalang ibinigay ng emperador sa kanya? Mahal na Rina, pinangalanan siya ng emperador na Songrong. Songrong. Kahit hindi kasing ganda ng pangalan ng anak ko, pero sa huli, ito ay simbolo ng tunog ng Jade. Ang swerte niya. Sa halip, sa pribado, tawagin natin siyang Tay. Ano sa palagay mo? Ang pangalang ibinigay ng mahal na Rina ay bagay sa kanya. Tay, sa hinaharap, tatawagin ka naming Tay. Ano sa palagay mo? Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Pinapay ak kita. Mahal na Rina, huwag. Kapag namatay ang prinsep. Paano natin i-explain sa emperador? Bao Juan, kunin mo ang mga karayom para sa akin, mahal na Rina. Gusto kong ang anak ni Lin Qingyan ay mabuhay araw-araw na parang impyerno. Aina. Lian, bakit ka nagmamadali? Ingat ka, baka ka mahulog. Ina, ngayon ay pinuri ako ng ama sa aking pag-unlad sa pag-aral. At binigyan ako ng espesyal na panulat. Ang aking Lian ay talagang may talento. Matalino at cute. Hindi ako binigo ng aking ina. Lahat ito ay dahil sa mahusay na pagtuturo ng aking ina. Nauhaw ka ba? Kagalang-galang na prinsep. Ano ang masayang balita? Kagalang-galang na prinsep. Ano ang masayang balita? Mahal N.A. Shu. Kagalang-galang na prinsep. Narinig kong pinuri ka ng emperador, kaya dinala ko ang paborito mong Osmanthus cake. Halika, tikman mo, ako mismo ang gumawa nito. Ang Shu Concubine, si Lian ay nagpapalit pang ngipin.
Hindi pinapayagan ng inang Reyna ang mga bata na kumain ng matatamis. Shu concubine. Ang ikalawang prinsipe ay dugong maharlika. Ganito mo siya pinalaki. Siya ba talaga ay iyong tunay na anak? Ang Reyna, ang paglilito sa lahi ng Maharlika ay malaking kasalanan. Huwag mong akusahan ang iyong lingkod. Kaya pala alam mo na ito ay malaking kasalanan. Bakit ka nag-aalala, Shu concubine? Biro lang naman ito. Nakita ko lang na ang ikalawang prinsipe ay payat at mukhang sakit. Nakakalungkot talaga. Kaya medyo matindi ang aking mga salita kanina. Sana huwag mong isipin ng masama, kapatid. Lin King yan. Kung alam mo na ito ay iyong tunay na anak, mas masasaktan ka siguro. Reyna, itong si Rong. Mahina ang pangangatawan mula pagkabata, hindi magaling sa akademya o sa labanan. Hindi tulad ni Lian, na likas na matalino at natatangi. Kaya naman pinahalagahan ng emperador. Kahit ako ay nasisyahan sa kanya. Salamat sa papuri, Reyna. Ang lahat ng nagawa ni Lian ay dahil sa mahusay na pagtuturo ng inang Reyna. Nananawala S.I. Lian na kung bibigyan ng sapat na atensyon ni Shu concubine si Rong, ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang din siya at magugulat ang iba. Lian, ikaw ay likas na matalino. Kaya hindi mo maintindihan ang mga ito. Ang ganitong kahoy na bulok, kahit anong pag-ukit ang gawin, ay walang silbi. Ang mga prinsipe ay pawang mga anak ng ama. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mahusay at bulok. Nagsalita ako ng masyadong marami. Talagang hindi magalang. Ang prinsipe. Kapatid, huwag mong isipin ang sinabi ng bata. Ang aking Lian ay palaging mabait ang puso. Nakita niya ang kanyang kapatid na inaabuso. Kaya natural lang na masaktan siya. Huwag mo nang alalahanin, Reyna. Sa tamang panahon, mauunawaan ni Lian ang aking mga hangarin. Hindi ba, kapatid? Balik tayo sa palasyo, tayo na. Jiang Wan, ang labanang ito ay tapos na. Hintayin mo na lang ang iyong kaparusahan. Reyna. Ito ay bihirang pabango na galing sa hanggahan, mula sa aking asawa. Pinag-utos pa talagang ipadala ng mabilisan. Sabi niya nakakapagpatahimik ito, ingatan mo ang iyong katawan. Huwag mong pabayaan ang sarili mong masyado. Ang laki ng ginawa ni tatay. Uunga, palagi na lang. Nagpapadala ng mga gamit sa palasyo, tiyak, na laging naisip ang mahal na Reyna. Noong nakaraang buhay sa pag-upo sa trono. Si tatay at kuya ay pinatay ng walang basehan ngayong buhay na ito. Para sa pamilya, kailangan kong manalo. Mahal na Reyna, may nangyari kay Prinsip Segundo, tinawag ang manggagamot. At nabalisa ang hari, gusto mo bang puntahan? Ano ang nangyari? Sabi ng manggagamot, may kinain si Prinsip Segundo na hindi maganda. Kailangan niyang uminom ng pampasuka. Pero ano? Pero si Baujuan kaninang umaga ay kinuha lahat ng pampasuka sa bahay manggagamot, sabi niya para sa aso sa palasyo. Ngayon, malubha na si Prinsip Segundo. Pero si Concubine Shu ay ayaw magbigay ng gamot. Mukhang magandang palabas ito. Pupunta na ako doon. Kasabay, paglaruan sila. Hari, Dumating na ang Reyna. ano ang nangyari kay Prinsipe Segundo? Ete, dumating ka na. Kanina, kinain niya ang isang buong plato ng kakanin. Ngayon, hindi niya ito natunawan. Ano ang gagawin? Ang lakas kumain ng anak ko, kaya pala noong nasa hardin, kinain niya. Ang kakanin na nasa lupa. Concubine Shu, Totu ba ito? Hari, kasalanan ko, hindi ko siya natuturuan ng maayos, masyadong matakaw. Hindi ko siya nahawakan. Kung may kinain na siyang masama, manggagamot. Bakit hindi pa binibigyan ng gamot si Prinsipe Segundo? Mahal na Reyna, wala na pong stock ng gamot. Isang simpleng pampasuka lang naman. Bakit wala sa bahay manggagamot? Dr. Lee, ang kapabayaan mo, ano ang parusa mo? Patabarin Montag ako, mahal na Reyna, si konkubine siya. Ang aliping ito. Kaninang umaga, pumunta siya sa bahay manggagamot at kinuha lahat ng pampasuka.
Pagbalik, pinakain niya lahat sa aso. Ayon sa manggagamot. Kung hindi pa gagaling, ang Ronger ay baka magkaroon ng permanenteng sakit. Pagkatapos, kailangan na lang siyang kumain ng malalabnaw na pagkain. Ano na lang ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, kapatid. Narinig ko na ang nangyari, kaya dinala ko ang natitirang gamot. P. Lutuin mo ang gamot at painumin mo ang pangalawang prinsipe. Opo, sandali. Ano? Kapatid, ayaw mo bang gamutin si Ronger? Siyempre hindi, pero Mas mabilis ang mga paa ni Baojuan. mas mabuting sumama siya para mabawi ang kanyang pagkakamali. Opo. Kawawang Ronger. Sana walang mangyaring masama sa pagluluto ng gamot ni Peihe. Mazama. Siyempre may mangyayari. Mahal na Rina, dumating na ang gamot. Doktor, bilisan mo ng painumin ang pangalawang prinsipe. Opo. Mahal na Rina, pinalitan ko na ng gamot para sa tigdas. Ngayon, Kahit hindi siya mamatay, babagsak siya. Tiyak na magiging invalid si Songrong. Ay, may marka ng ahas sa dibdib ni Ronger. Kaya pala, marami siyang pagsubok sa buhay. ano ang sinasabi mo, Jack? Kapatid, hindi mo ba alam? May tsismis sa mga tao na kung ang ahas ay gustong maging dragon. Kailangan niyang dumaan sa mga pagsubok at ang mga pagsubok na ito ay tanda na si Ronger ay magiging dragon. Mahal na Rina, may marka ng ahas sa katawan ng munting prinsep. Marka yon ng dragon, ang aking anak. Ay tunay na anak ng langit. Iyon ay marka ng dragon ng pangalawang prinsep, marka ng ahas. Marker NG Dragon. Ibig sabihin, Mahal na Raina siya. Ang aking anak. Bitawan mo, Jack. Kapatid, alam kong mahal mo ang iyong anak. Pero ang manggagamot ay may sariling paraan ng paggamot. Bakit ka nagmamadali? Ang gamot ay may. Bilisan mo at tulungan si Baojuan. Empress Xu Fei. Mali ang alaala ng Reyna, ako ay. Tandang-tanda ko, parehong prinsipe ay may marka ng kapanganakan. Pero, mas halata ang marka ng panganay na prinsep. Ganun ba? Ako pala ang nagkamali. Pareho silang dugong maharlika. Si Lian ay may katulad na marka. Kapatid, huwag kang magalit. Sa susunod, sana ay tiyakin mo muna bago magsalita. Kung ganon, sa susunod, ingatan mo ng mabuti si Rong. Huwag kang mag-alala. Ako ay Epsilon. Malagaan si Rong ng maayos. Emperador, ako po ay aalis na muna. Emperador. Mahal. Emperador. Ang marka ngayon. Nakakatakot talaga itong Songrong. Laging may pasa, paano ko makikita? Anong marker? Hindi ko na kaya, gusto ko na. Kunin ang aking anak. Mahal. Ako rin ay nagtitiis, pero kailangan pa natin. Magtiis ng ilang taon, pagkatapos makialam si Lian sa pamamahala, ako ay tutulungan kayong mag-ina, pero ang aking katawan ngayon ay hindi na tulad ng dati. Kailangan ng paraan para balansihin ang kapangyarihan ng pamilya Lin. Pero ang ama ni Lin Qingyan ay ang tanging hari na hindi ka mag-anak at may malaking hukbo kung sakaling maghimagsik siya. Kung ang dugo ng pamilya Lin ang magmana ng trono, hindi ba't magiging Lin ang apelyido ng The King? Mahal, huwag kang mag-alala. Iyak na gagawin kong ang ating anak ay magiging emperador ng The King. Matalino ang hari. Lin Qingyan. Pagdating ng araw na magiging adulto si Lian, ay ang simula ng iyong pagbagsak.
Peihe, alam mo ba kung bakit hindi ko? Ipinahayag ang tunay na pagkatao ng dalawang prinsipe. Hindi kumilos ang Reyna dahil hindi pa tamang panahon. Tama, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ipadala mo ang liham na ito sa kuya mo. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Kain ka. Bakit hindi ka kumakain? Kain ka. Tigil. Mga maliliit na cute, sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob sa loob ng palasyo? Ay nangahas na apihin ng prinsipe, ayaw niyo na bang mabuhay? Patavat, Your Highness, ito ay. Huwag kang magdadahilan, mga tauhan, dalhin niyo sila at paluin. Patavat, Your Highness, ito ay utos ni konkubina siya. Sinasabi ng second prince ay araw-araw ay naglalaro ng sabong at naglalakad ng aso. Lumulunok ng patalim at naglalabas ng apoy. Kung walang utos mula sa concubine, paano ako maglakas loob? Concubine Shu ulit, talagang hindi maintindihan. Wrong Feng. Dalhin niyo ang mga babaeng tauhan na ito. Parusahan ayon sa batas, dalhin niyo sila. Patavat, Your Highness. Younger brother, okay ka lang ba? Umalis ka. Hindi ko kailangan ang peking kabutihan mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapahamak sa ganitong kalagayan. Second Prince, ano ang ginagawa mo? Ang aming Crown Prince ay mabuti ang intensyon na tulungan ka. Bakit siya pa ang may kasalanan? Alipin. Dito ka pa makikialang? Younger brother, kung kaya mong pagalitan si Wrong Feng, bakit hindi mo parusahan ang mga babaeng tauhan ang ganitong eksena? Kung makikita ng iba, saan ilalagay ang dignidad ng pamilyang imperial? Dignidad. Song Lian. Ang dignidad mo, dapat mas malaki kaysa sa akin, di ba? Kung ikaw ay naapi, dapat mas mahirap para sa iyo, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Your Highness. Lian, Tulungen Sie Lian, Bilis, Bilis. Lian, Bigyan mo ako ng kamay. bilis. Lian. Napakasamang bagay, nangahas kang patayin ang Crown Prince. Mother, hindi, talagang wala, hindi ko siya sinaktan. Nakita ko mismo paano magiging peg. Mother, hindi, ako. Pinapagalitan kita. Tama na. Empress. Ako ang magdidisiplina sa aking anak, huwag mo nang pakialaman. Ano bang sinasabi mo, kapatid? Kahit paano, ako pa rin ang reyna. At ina ng pangalawang prinsipe. Paano ako hindi mag-aalala? Talagang magkaugnay ang puso ng ina at anak. Pero ngayon, kahit ikaw pa ang Reyna na humihingi ng awa, titiyakin kong parusahan ng mabuti ang taksil na anak na ito na nagtangka kay Lian. Concubine Shu, nagkakamali kayo. Nadulas lang ako. At aksidenteng nahulog sa tubig. Wala siyang kinalaman. Lian. May masamang balak siya sa'yo, bakit mo siya pinagtatanggol? Concubine Shu. Talagang nadulas lang ako. Gusto lang sana akong tulungan ng aking kapatid. Pakiusap, huwag niyo siyang parusahan. Talagang mabait ang puso ni Lian. May ugali ng isang mabuting pinuno. Hindi tulad niya, noong nakaraang araw ay naglalaro lang ng mga patalim at apoy sa palasyo. Walang saysay ang mga ginagawa. Ni hindi man lang umabot sa 1,000,000 bahagi ng kabutihan mo, Lian. Ngayon, dahil humingi ng awa si Lian, pansamantala kitang palalampasin. Kung may susunod pa, humanda kang magparusa kay Baojuan. Lian. Huwag kang magkakasakit. Pumunta ka sa ina mo at magpalit ng damit. Sa 3 araw ay ang iyong koronasyon, may sasabihin ako sa'yo. Gusto kitang bigyan ng payo. Huwag mo nang abalahin ang iyong kapatid. Kahit paano, anak ko pa rin si Lian. Medyo hindi angkop na pumunta ka sa kanya. Ang mga sikretong usapan natin sa susunod na lang, pwede ba? Concubine Shu. Paalam.
Lin King yan. Hayaan mong magmalaki ka muna, sa 3 araw ay magbabayad ka rin. Bumalik ka na sa palasyo, tumayo ka. Tara na. Yunat mo ang kamay mo. Ito bang maliit na kaibigan ang gumamit ng mga kamay na ito para itulak si Lian? Hindi ba? Maliit na kaibigan, hindi kita papatayin. Kahit na ako ang nagtulak kay Song Lian, ako pa rin ang iyong tunay na anak. Bakit hindi montak ako? Pinagkakaguluhan? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Karapat dapat ka ba? Sasabihin ko sa'yo, ang isang hamak na ahas ay dapat manatili sa putikan. Huwag mong pangaraping balang araw ay magiging dragon ka. Nagtatago ka pa? Bao Juan, pigilan mo siya, bilis. Huvak. Aray. Kung hindi ko pipigilan ang mga kamay mo ngayon, balang araw ay papatayin mo si Lian. Inay, patawarin mo ako. Mahal na Rina, sa 3 araw ay ang koronasyon ng prinsep. At ang pangalawang prinsip ay dapat dumalo. Tama ka. Kaya't gawin natin ang hindi makikita. Mabait ka. Halika, ilabas mo ang iyong mga kamay. Sa loob ng maraming taon. Sawa na ako sa pakikinig, ngunit siya ay masaya pa rin. Si Shu ay ikinulong ang pangalawang prinsip. Sinabing hindi siya dapat lumabas sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw ay ang koronasyon ni Lian. Siguradong may gagawin sila. Mukhang si Jiang Wan ay hindi na makapaghintay. Mahal na Rina, ibig mong sabihin ay kilalanin ni Shu ang prinsip. Peihe, oras na para ilagay ang iyong piraso. Sandali. Gusto kong kausapin si Lian. At sabihin sa kanya ang kwentong ito ng mabuti. Inay, tinawag mo si Lian. Bao Juan, nauhaw na ako. Bigyan mo ako ng tubig. Pangalawang prinsepe, pinabantayan ka ng Rina. Pero hindi niya sinabing bigyan ka ng tubig, huwag mo akong pahirapan. Bao Juan. Pakyos up. Kung mamatay ako sa uhaw, hindi ka rin makakapag-ulat. Pangalawang prinsip, Ang may bibigay lang sa iyo ng palasyo ay basura at maruming tubig. Mas mabuti pang umihi ka na lang at inumin. Bastos, sino ang nag-utos sa iyong hamakin ang prinsipe? bakit narito ang Rina? Ito ay palasyo ni Shu. Kung gusto mong parusahan ako, kailangan mong sabihin muna kay Shu. Ano, dahil nagtratrabaho ka sa paboritong reyna? Hindi mo na ba ako pinapansin bilang reyna? Parurusahan kita. At kahit ang emperador ay hindi makikialam. Lumayas ka na. Gusto ng Rina na makita ang pangalawang prinsep. Hahadlangan mo ba siya sa pintuan? Ang pangalawang prinsipe ay napakalungkot. Nasugatan si Rong-er. Hiniyawan ka na naman ng ina mo. Kawawang Rong-er. Mahigpit talaga magpalaki ang reyna. Paulit-ulit ko nang pinaalalahanan, ayaw pa rin tumigil. Kahit ang emperador, pinabayaan na lang. Bagamat hindi ako iyong tunay na ina. Para na rin akong pangalawang ina mo. Lahat ng nangyayari, nakikita ko. At nasasaktan ako para sa iyo. Anak, alam kong may talino ka. Mahilig ka raw mag-aral ng mga kakaibang sining, di ba? Lalo na yung pagbubuga ng apoy. Sa totoo lang,
Gustong-gusto iyon ng emperador. Totu ba yan? Makalipas ang 3 araw, ang koronasyon ni Lianer. Kung mapasaya mo ang emperador at makuha ang kanyang pagpapahalaga, malamang masaya rin ang reyna. At mas magiging mabuti na siya sa iyo. Ano sa palagay mo, Ronger? Seremonya ng koronasyon ng prinsep ng korona. Magsimula na. Emperador, tutuparin PABA ninyo ang pangako ninyo sa akin? Huwag kang mag-alala, mahal. Pagkatapos ng gabing ito, sasabihin ko na kay Lianer ang katotohanan. Lianer, sa iyong koronasyon ngayon, ipapasok kita sa gabinete. Huwag mong bigin ang aking tiwala. Salamat po, AMA. Binabati kita, prinsipe ng korona. Ang prinsip ng korona ay may mabuting kalooban at ang bihirang kakayahan. Isang malaking biyaya sa ating kaharian. Ama, bilang pagdiriwang sa koronasyon ng aking kapatid, nais kong magtanghal ng isang palabas. Ikalawang prinsip, koronasyon din niya ngayon. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba ng magkapatid. Ang ikalawang prinsip, wala talagang kahihiyan. Sister Shu, ang prinsep ng korona ay napasok sa gabinete. Napakagaling. Ang ikalawang prinsep, nagjogla lang, ito ay... Si Lianer ay talagang natatangi. Zia naman. Ni Pantulong ay hindi karapat-dapat. Sige na, sige na. Nandito na rin, magsimula na. Lianer, mag-ingat. Lianer, ayos ka lang ba? Huwag po kayong mag-alala, ina. Nasunog lang ang manggas. Lian, Mabilis, hayaan mo akong makita ng ina mo. nazugatan KBA? Nazunog KBA? Songo. Dahil sa selos mo, naglakas loob kang patayin ang iyong kuya. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Mahal na hari, naglakas loob si Songrong na patayin ang prinsep. Hindi karapat dapat mabuhay. Pakiusap, parusahan mo siya, mahal na hari. Pangalawa, ang lakas ng loob mo. AMA, kahabagan. Hindi ko sinasadya ito. Hindi lang ako sanay, aksidente lang ito. Aksidente? 3 araw na ang nakalipas. Itinulak mo si Lian sa tubig, nabigo ang pagpatay. Ngayon, sa harap ng lahat, sinubukan mo ulit siyang sunugin. Ang iyong puso ay dapat parusahan ng kamatayan. Ina. Ikaw ang aking ina. Bakit palagi mong pinoprotektahan ang iba? Ginagawa mo akong mamamatay tao. Ama, may kasalanan man ang aking kapatid, hindi naman dapat mamatay. Pakiusap, pag-isipan mo muli. Masamang binhi. Akala ko, galit na galit siya kay Jiangwan. Pero may balak pa rin siyang patayin si Lian.
Kung ganito, hayaan nating mag-away kayo ng ina mo. Kapatid na Shu, sa palagay ko, tama si Lian. Kahit nagkamali ang pangalawang prinsipe, bilang kanyang ina, bakit mo siya pinipilit ng ganito? Mahal na hari, sa palagay ko, nagagalit lang si kapatid na Shu. Pakiusap, bigyan mo siya ng magaan na parusa. Mahal na Raina. Mali ang mali. Kahit anak ko pa, hindi ko siya pagtatanggol kahit kailan. Kung hindi parurusahan ng mabigat ang nangyari ngayon, sa hinaharap, magpapatayan na ang magkakapatid. Ang ginawa ni Songrong ay nagpapakita ng kanyang masamang ugali. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Lin Qingyan, bakit ang tanga ng anak mo? Naglakas loob siyang manakit sa harap ng lahat. Ngayon, tiyak na papatayin ko siya ng walang libingan. Ama, sa palagay ko hindi sinasadya ng aking kapatid na saktan ako. Pakiusap. Bigyan mo siya ng magaan na parusa. Hindi ko kailangan ang peking awa mo. Sa puso mo, gusto mo akong mamatay. Huwag kang magpanggap na mabait. Mahal na hari, hindi ko natuturuan ng maayos ang aking anak. Wala nang pag-asa ang pangalawang prinsep. Naway parusahan ng emperador. Son Rong. Ang iyong kuya ay namamagitan para sa iyo, ngunit ginawa mo itong masama. Pinagdudahan mo ang kabutihan niya. Talagang nakakadismaya. Mga guardiya, paluin si Son Rong NG Val beses. Ama. AMA, kahabagan. Ina, tulong Montag ako. Paluin NG Malakas. Hanggang sa siya'y magsisi. Opo. Emperador, ang pangalawang prinsipe ay mahalagang katawan. Paano niya matitiis ang ganitong bigat ng parusa? Maaari siyang mamatay kung ipagpapatuloy, Emperador. Eunuko Jayang, ang pangalawang prinsipe ay anak ng dragon. Alamin mo ang tamang bigat ng iyong mga palo. Zandali. Emperador, ako ang may kasalanan sa maling pagpapalaki. Ngayon ay handa kong isakripisyo ang aking anak para sa katarungan. Ina. Kavan. Nakakamali na po ako. Ang batang ito ay nagsikap patayin si Lian. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Pakyos up. Ava. Kapatid na Concubine. Wrong ay malapit ng mamatay sa mga palo mo. Hindi karapat-dapat sa awa. Kapatid, alam ko kung bakit mo gustong patayin si Rong. Ngunit naisip mo ba na ang iyong pinapatay ay maaaring iyong sariling anak? Ano ang zinazabi Montag? Sabihin mo, ano ba talaga ang alam mo? Kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Ako ay nais lamang na huwag mong paluin ng malakas. Naghalo ang dugo. Ano ang nangyari kay Juan? Emperador, Rong. Kaawaan, ano ba talaga ang nangyayari? Si Rong ay aking anak. Pasensya na anak.
pasensya na. Hindi ito possible. Paano possible? Rong. Tawagin ang manggagamot. Rong, gumising ka, Rong. Inang Rong. Huwag kang gagalaw. Huwag mong galawin ang aking anak. Rong, huwag mong galawin ang aking anak. Rong, ina, hari, nahihimatay ang ina. Ibigay mo sa akin ang mangkok na iyon. Ano ba talaga ang nangyari? Rong. Nasaan si Rong? Juan, huwag kang mag-alala. Si Songrong ay hindi patay, nahimatay lang sa sakit. Kunwari lang napatay. Hahanapin ko siya. Iyon ang aking anak. Van, Ganun ka o siya trinato, hari. Ang plano natin noon, ang pagpapalit ng anak. Bakit ito nabigo? Hindi ako makapagpasya. Van. Hindi nabigo ang ating plano. Magpahinga ka muna. Hayaan mong patunayan ko sa iyo. Ta. Paano nangyari ito? Inang Shu, ang saan na ito ay hindi tulad ng tubig. Anumang dugo na idagdag dito ay maghahalo. Umalis ka na. Minamahal, masyado kang nagmamadali ngayon. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Talaga bang hindi ako nagkakamali? Hindi. Ngunit tuwing silingking yan. Hari, alam niya ang katotohanan. Hari, alam na niya ang katotohanan. Juan, huwag kang magulo. Nung Araf, ako mismo ang nagbigay sa kanya ng pampakalma. At ang taong pinakamalapit sa iyo ang pumali sa bata. Imposibleng malaman niya. Ngunit. Ngunit ang kanyang tono, ang kanyang ekspresyon, ang kanyang kilos. Talagang alam na niya ang lahat, hari. Huwag kang mag-alala, sinabi ko na imposibleng malaman niya, at hindi ko rin hahayaang ang lahi ng pamilya Lin ay umakyat sa trono at maging emperador. Ang ating sariling anak, tiyak na walang pagkakamali. Emperador. Mahal kong konsorte, ang aking katawan, ngayon ay hindi na tulad ng dati. Limitado na ang aking magagawa. Sa loob ng 1 buwan, magdaraos ako ng seremonya ng pag-akyat sa trono at ipapasa ang korona kay Lian. Kapag si Lian ay nakaupo na sa trono, Papatayin ka o si Lin Qingyan. Sa araw ng pag-akyat ni Lian sa trono, ay siya ring pagbagsak ng pamilya Lin. pinaghirapan mo, Yunuko. Konsorte. Dumating na ang general. Ang iyong abang lingkod ay nagbibigay galang sa konsorte. Kuya, Salamat, konsorte. 。
Kanina sa piging. Napansin kong pumayat ka, konsorte. Nagirap ka, ba? Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ako naghirap. Nag-aalala lang ako kay ama. Nasa hangganan siya ngayon, ngunit araw-araw ay nag-iingat. Sa mga lihim na pananabik ng matandang taksil. Talagang, Huwag kang mag-alala, konsorte. Kami ni Ama ay may hawak ng kapangyarihang militar. Hindi maglalakas loob si Song Hui na gumalaw. Ngunit ikaf, kapatid. Nag-isa sa loob ng palasyo. Walang masandalan, talagang nag-aalala ako. Kasama ko si Lian. Huwag kang mag-alala, kuya. Sa laban na ito, tiyak na ako ang mananalo. Ina. Nagising si Songrong. ang songrong na ito. Talagang mahirap patayin. Bagamat nagising, pilay na ang isang paa. Ina. Ang ama at ang taksil na konsorte, ganito ang ginawa kay Songrong. Kung noon pa ay nagtagumpay ang kanilang plano, ang magdusa. Tuwing nakikita ko ang kalagayan ni Songrong, ina, natatakot ako. Upang matiyak ang iyong pag-akyat sa trono. Gagawin ko ang lahat kahit anuman. Nagsikap ng husto. Hindi mo sisihin ang ina mo. Sa pagiging malupit, di ba? Alam ni Lian ang kalupitan ng awayan sa loob ng palasyo. Lahat ng ginagawa ng ina mo ay para kay Lian. Paano ka sisihin ni Lian? Laging nagagalit si Lian sa sarili dahil sa pagiging bata ka. At hindi makatulong sa ina. Ngayon, lumaki na si Lian. At handang tumulong. Ano man ang plano ng ina. Susundin ko ito at gagampanan ang papel na ito ng maayos. Talagang karapat dapat kang maging anak ko. Noong una, ang aming angkan na Lin, ang nagtulak kay Song Hui sa trono. Nakakalungkot. Ngayon ay binabayaran niya ng kasamaan ang kabutihan pati sariling. Anak ay pinapatay. Kung ganito, wag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Nakita ang Rina at ang prinsip. Raina, ang hari ay humihingi ng pagkikita sa prinsip. Susundin ko ang utos ng ina. Eunuko. Ngayon, maraming salamat sa saan na ibinigay mo. Rina, huwag po kayong mag-alala. Tapat po ako sa inyo, hindi karapat-dapat ang pasasalamat na ito. Ang katapatan mo ay tatatak sa puso ko. Ang pamilya mo ay inilagay ko na sa bahay aliwan ng angkanlin. Maaari kang maging panatag. Ang Rina ay napakabuti, lubos akong nagpapasalamat. Ang Rina ay napakalupit. At may suporta ng angkanlin. Ang anak ay malapit ng maging emperador. Paano makikipagkompetensya ang konsorteng Shu sa kanya? Pi. Dapat ay gising na si Songrong. Reyna, ang ibig mong sabihin ay, Huwag magmadali. Kung wala siya sa dula na ito, hindi ito magiging kawili-wili. Tubig. Bigyan mo ako ng tubig. Ikaf. Wrong. Tingnan mo ang sarili mo, napakahirap ng pinagdaanan mo. Pakitang ta. Gusto kitang patayin ang anak mo. Hindi mo ako kinamumuhian. Wala akong galit sa puso, mas malalim ang lungkot. Sa loob ng 18 taon, ikaw ay prinsipe ngunit pinagmamalupitan. Paano ko hindi malalaman ang lungkot at sakit sa puso? Tutubi a? Siyempre, tutu. Madilim at basa dito, hindi ito angkop para magpagaling.
Ilalabas kita. Ayos ba? Siege. Binabati ko ang aking ama at ang Shu concubine. Ang Shu concubine at ang aking ama ay hinahanap ako. May mahalaga bang sasabihin? Talagang matalino ka. Shu concubine. Oras na para sabihin sa kanya ang totoo. Lian, alam Montag ba? Ikaw ang tunay kong anak. Shu concubine. Noon. Ako at si Lin Pinyan ay nanganak ng sabay. Ngunit sa dakilang king, ang panganay ang karapat-dapat para sa iyong kinabukasan at hindi ka mahigpitan. Ako at ang iyong ama ay pinalitan ang sanggol na ikaw. Kay Song Rong. Sa ganitong paraan, ikaw ay magiging ang tunay na prinsap. Paano ito posible? Shu concubine, ikaw. Kung hindi ka maniniwala sa iyong ina, hindi ka ba maniniwala sa iyong ama? Lian. Totoo ang sinabi ng iyong ina. Noon, ang pamilya Lin, dahil sa kanilang kontribusyon sa trono, hindi lamang nila kontrolado ang poder. Hindi lang sa kailangan ng tanan babae, sinihan. S.A. Palacio, upang itulak ang dugo ng Lin sa trono. Sinusubukan nilang kontrolin ang emperador. Sasabihin mo ba na ako, ay papayag na mangyari ito? Mahal ko ang iyong ina. Kung hindi dahil kay Lin Qingyan, ang iyong ina ay magiging rina na noon pa. Maami akong utang sa inyo. Tatanggapin mo ba ang iyong ina? Ina. Maraming taon mong pinaghandaan ng lahat para sa akin. Kung hindi ko tatanggapin ang aking tunay na ina. Hindi ba ako hayop? Wrong. Dahil sa iyong kawalan ng kakayahan, ay ako nagdusa ng maaming taon. Lumabas ka. Wrong. Kasalanan ko, kasalanan ng iyong ina. Wrong. Pareho kayong may kasalanan. Papatayin kita. Kung ang pagpatay sa inang reyna ay makakapagpaginhawa sa puso mo, sige, patayin mo ako. Kung galit ka sa akin, wala akong reklamo. Noong araw na nanganak ako, ako'y nawala ng malay. Akala ko dahil lang sa pagod. Sino ang mag-aakalang pinalitan kanila? Akala mo ba ang puso ng inang reyna ay magiging masaya? Yun pala, ang kalahati ng buhay ko ay isang malaking katatawanan. Ako'y palaging biktima ng inyong galit at labanan sa kapangyarihan. Galit ako. Sobrang galit ako. Wrong. Narito ang inang reyna. Mula ngayon, hindi ka na ulit magiging batang walang ina. Ngayong alam mo na ang katotohanan. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Kung susunod ka sa akin, tiyak na ihahanda kita para umupo sa trono. Totoo ba ang sinasabi mo? Anak kita. Paano hindi magpaplano ang isang ina para sa kanyang anak? May paan ka. Gabi-gabi ang emperador ay nasa palasyo ni Shu. Kung ilalagay ang lason sa insensaryo,
Naiintindihan ka o? Kapag namatay sila, ako na ang magiging emperador. Mahal. Parang humihina ang katawan ko nitong mga nakaraang araw. Bigla na lang akong kinakabahan. Emperador, labis po kayong nag-alala. Huwag kayong masyadong mag-alala. Kapag si Lian na ang namamahala, maghanap tayo ng magandang lugar para magpahinga. Hindi ba tayo mabubuhay ng matagal? Matalino ka talaga, mahal. Emperador, Tawagin ang manggagamot. Emperador, AMA, Ina. Kailangan ninyo ba ng tulong ko? Rina, kung kayo po ang haharang sa pinto at may mangyari sa loob, hindi namin kayang panagutan ito. Huwag kayong magmalabis. Bao Juan, ang Rina ay... Ikaw ba ang may karapatang mag-utos dito? Mahal na Rina, nag-alala lang po ang alipin kay Concubine Shu. Pagkatapos ng lahat, ang konsorte at ang emperador, ano ba, dito sa palasyo. Lagi namang payapa ang lahat. Ano bang pwedeng mangyari? Mahal na Kaina, Palayasin. pahintulutan ninyo pong pumasok ang inyong alipin. Mahal na Kaina, huwag po. Mahal na Kaina, huwag po. Nagsisimula na ang palabas. Ngayong araw, walang makakapigil sa akin. Ang matagal ng planong palabas na ito. AMA, Inang Konsorte. Kailangan ninyo ba ng tulong ko, Songrong? Ang kapal ng mukha mo. Bakit ka pumasok sa silid tulugan sa kalaliman ng gabi? Ano ang balak, Montag? Gusto ko sanang itanong, ano ang balak ninyo? Songrong, ang nangyari ngayong araw. Ikaw ang may gawa. Alam, Montag, Bea, na ang pagtatangka sa buhay ng emperador at ng konsorte ay pagpapapatay ang kaparusahan. Inang Konsorte. Ikaw ba ang tunay kong ina? Ikaw. Ano ang alam, Montag? Alam ko hindi lang na hindi ikaw ang tunay kong ina. Alam ko rin na sa loob na napakaraming taon, pinahirapan mo ako ng walang awa. Dahil lang ipinasa mo sa akin ang galit mo kay Rina. 18 taon, buong 18 taon, gabi-gabi akong nagtatanong sa langit. Bakit ganito ang trato sa akin ng aking ina? Akala ka noon, kasalanan ka o. Kaya naging maingat ako sa lahat ng bagay. Paang naglalakad sa manipis na yelo. Ngunit kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, wala akong nakuha kahit katiting na pagmamahal. Ang nararanasan ko ay walang katapusang paghihirap. Nalilito ako. Nasasaktan ako. Bakit si Song Lian ay lubos na minamahal samantalang ako ay paang daga sa kalye? Dahil ikaw ay talagang mas mababa kaysa sa lahat. Bakit ka karapat dapat sa pagmamahal? Mabuti. Mas mababa ako kay Song Lian sa lahat ng bagay. Ngunit ang totoo, AK ang tunay na panganay na lalaki. AK ang prinsip ng korona. AK ang nararapat maging bagong emperador ng The King. Ikaw, nananaginip ka. Nananaginip ba? Hindi na ninyo makikita pa. Inang konsorte, ngayon ka hihingi ng tawad. Medyo huli na. Songrong, bagamat hindi ako ang iyong tunay na ina. Ngunit ako ang nag-alaga sa'yo, hindi mo ako maaring tratuhin ng ganito. Pag-alaga. Kapat dapat ka bang magsalita ng pag-aalaga? Araw-araw mo akong pinahihirapan. Lahat ng uri ng paghamak, ito ba ang iyong pag-aalaga sa akin? Songrong,
Kahit na hindi mo kilalanin ang iyong ina. Ang pag-aalaga sa iyo, ngunit ako ang iyong tunay na ama. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, labag ito sa langit. Tumigil ka rin. Alam mo rin na ako ang iyong tunay na ama. Alam mo na ako ang iyong tunay na anak. Hindi mo lang ako pinapansin. Gusto mo pa akong patayin. Ganitong ama. Mabuti pang patayin. Ikaf. Walang utang na loob. Kung ganoon ang paniniwala mo, wala na akong magagawa. Hindi na ako magpapakabay. Emperador, paano mo nagawa? Kung nagmamadali kang mamatay, unahan na kita. Talagang hindi nakakapagtaka. Anak ni Linking yan ang Kit. Sa butot laman, dugo ng Kite ang nananalaytay. Ano naman? Cute AKO. Ngunit ako rin ang prinsip. Mulan gayon. Ako. Ang magiging bagong emperador ng Dakin. Dapat kayong magpasalamat sa akin. Maging matiwasay kayong batong tuntungan sa aking pag-akyat sa trono. Hulihin siya. Ano ang ginawa mo? Rina, ito ba ang sekreto ng emperador? Walang problema. Takot lang mamatay ang matandang emperador. May backup plan siya. Ngunit Rina, paano si Songrong? Baka plano lahat ito ng Rina? Ako ay, nais lang na magpatayan sina Songrong at ang kanyang ina. Para maipasa ang trono kay Lianer. Kung mamamatay silang lahat, sino ang gaganap sa aking drama? Ano ang ginawa mo? Emperador. Ikaw, walang utang na loob. Ginusto mong patayin ang iyong mga magulang, labag ito sa langit. Ama, pakinggan mo ako. Ako ay tumigil. Dalhin siya sa Zhongrenfu. Tandaan mo, siya ang aking prinsip. Alagaan mo siya ng mabuti. Ama, Huvak. Ako ang iyong tunay na anak. Gusto ko lang lumapit sa aking ina. Hindi mo ako dapat tratuhin ng ganito. Emperador. Alam na ni Songrong ang buong katotohanan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka malaki ang problema sa hinaharap, Emperador. Tama ka. Hindi na ako makapaghihintay. Emperador, kung alam na ni Songrong, baka alam na rin ni Linking yan? Bukas ng umaga, sisiguraduhin kong malaman ang katotohanan. Siege. Emperador, Ipahayag ang aking utos. Bukas ng umaga, ipunin ang gabinete at mga ministro ng militar para magpulong. Ipapasa ko ang trono sa prinsip. Tungkol kay Songrong, bukas na rin siya aksyonan. Oo. Gisingin mo siya. Pakawalan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng emperador. Ako ang tunay na anak ng Rina. Pangalawang prinsip, hanggang dito na lang ba kayo? Tumigil ka na, mga walang kwentang yunuko. Kapag ako na ang naging emperador, papatayin ko ang buong angkan mo. Pangalawang prinsip, huwag mo naman akong takutin.
Sinusunod ko lang ang utos ng emperador at ni Concubine Shu. Ang ibang bagay, pag-usapan natin kapag ikaw na ang emperador. Sila na naman. Galit ako sa inyong dalawa. Bigyan ninyo ng espesyal na pagtrato ang pangalawang prinsip. Mas malakas. Oo, mas malakas PA. Ganito ang tamang lakas. Ichaloy nayo. Papatayin kita. Pangalawang prinsip, kung makakalabas ka pa lang. Sedge, hagupisin ng malakas. Tigilan niyo. Raina, Kalagan ang pangalawang prinsipe. kalagan. Sige, lumabas muna kayong lahat. Ah, Lumabas. oo, tayo na. Heihe, lumabas ka muna. Oo. Wrong. Hindi mo ba sinabi na hahanap ka ng mga tao para hangin sa daanan? Hindi sila makapasok, ngunit ang matandang loko. Bakit nakapagpasok pa rin ng mga tao? Wrong, si Song Hui ay ang emperador. Natural na may paraan siya para protektahan ang sarili, kahit gustong pigilan ng ina mo. Hindi niya kayang pigilan. Ang pinakamalaki mong kasalanan ay ang pagdududa sa ina mo. Sa mundong ito, bukod sa ina mo, sino pa ang tunay na nagmamalasakit sa iyo? Nagmamahal sa iyo. Ang ina mo ay nagagalit lang sa sarili. Na walang kakayahang manghula ng hinaharap. Tama na, mag-isip ka ng paan para may labas ako. Kung magtatagal pa ako dito, mamamatay o magiging lumpo ako. Huwag kang matakot, Wrong. Bukas ay magkakaroon ng pulong ang iyong ama at sa oras na iyon. Tiyak na gagawin ng ina mo ang lahat para mailabas ka. Kailangan pa bang maghintay hanggang bukas? Wrong, kung gusto mong magtagumpay, huwag kang magmadali. Ang inyong kamahalan. Ipagpapatuloy pa ba ang paghampas? Kung ito ay utos ng emperador at ni Concubine Shu, dapat itong gawin ng walang awa. Naiintindihan ko na, inyong kamahalan. Sa kapangyarihan ng langit, ito ay utos ng emperador. Ang panganay na si Song Lian ay napakatalino at pinagpala ng langit. Sa ikatlong araw ay aakyat siya sa trono. Ito ang utos. Salamat sa kabutihan ng emperador. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ng 10,000 taon. Mabuhay ang prinsip ng korona. Mabuhay ng 1,000 taon. Tumayo kayo. Bukod sa bagay na ito, may isa pa akong anunsyo. Dalhin dito ang mapanghimagsik na si Songrong. Ito ang pangalawang prinsip. Bakit siya nasugatan ng ganito? Baka may nagawa siyang kasalanan. Sonrong, ngayon ay akyat sa trono ang iyong kuya. Malapit na siyang maging emperador. May reklamo ka ba? Emperador, ang desisyon ninyo ay walang karapatang punahin ng iba. Ganon ba? Sa tingin ko, hindi lang niya gustong punahin ako.
Gusto rin niyang isuot ang aking damit at umupo sa aking trono. Tama ba, Songrong? Ang ibig sabihin ng emperador, ang pangalawang prinsipa ay, Emperador, ito ay usaping pampamilya ng Maharlika. Narito ang mga opisyal. Kung pag-uusapan ito sa harap ng publiko, baka makasira ito sa dignidad ng Maharlika. bilang emperador ng bansang ito. Kahapon ay sinaksak ako ng sarili kong anak. Araw-araw ay kailangan kong mag-ingat sa iba. Anong karangalan pa ang meron ako? Anong karangalan ang meron sa pamilyang ito? Ito. Rina, ang hari ay dito mismo nagpa-interogasyon para maging babala sa lahat ng opisyal. Bilang halimbawa, Songrong. Dahil tayo ay makadugo, bibigyan kita ng pagkakataong magpakamatay. Ikaw na ang gumawa nito. Hindi, ayaf ka o ama, nagkamali ako ama. Ako ang nagkamali, patawarin mo ako ama. Gusto mong patawarin kita? Kahapon, iba ang ugali mo. Songrong. Kung hindi mo inumin, ako na ang magpapainom sa iyo. Tulungan mo ako. Hari. Bata pa siya, nagkakamali ay normal, sana po. Bigyan niyo siya ng pagkakataong magbago, patawarin niyo siya. Rina, hindi mo anak si Songrong. Hindi rin kayo close. Bakit mo siya pinaglalaban? Hari, si Rong ay anak mo. Ako ang reyna, kalahati kong anak siya. Paano ko siya pababayaan na maparusahan? Talagang ga. Kahit hindi si Rong, kahit sino pa. Na prinsipe, ipaglalaban ko rin. Hari, sana po ay patawarin niyo siya. Hari, sang-ayon ako sa sinabi ng Reyna. Sabi ng Reyna, bata pa ang pangalawang prinsep. Sumasang-ayon ako, pero sa ugali niya, hindi niya kayang gumawa ng ganito. Baka may nagturo sa kanya, tama ba Reyna? Reyna, Kalokohan. Teka. Concubine Shu. May ibig ka bang sabihin? Hari, hindi ba kayo nagtataka? Kahapong nangyari. Kami po sa palasyo ay humihingi ng tulong. Pero walang sumaklolo. Tapos biglang dumating si Songrong. Walang sinumang alalay sa palasyo. Talagang kahina-hinala, Songrong. Ano ba talaga ang nangyari? Hari, kung tatanungin niyo ang pangalawang prinsipe, baka walang makuha. Mas mabuti, tanungin niyo ang Reyna. Sa pagkakaalam ko, kahapon ay daladala ninyo ang maraming gwardiya sa harap ng aking palasyo. Totoo ba ito? Totoo ito, ngunit ako. Kayan ga. Kahapon, ang Reyna ay nagdala ng maraming sundalo sa harap ng aking palasyo. Bakit? Baka naman, ang Reyna ay gustong pigilan ang pagliligtas sa emperador. Panggahis. Emperador, totoo na nagdala ako ng mga tao sa palasyo ni Shu. Ngunit hindi ko sinasadya na pigilan ang pagliligtas. Mabuti. Sabi mo, hindi mo sinasadya na pigilan ang pagliligtas. Kung gayon, itatanong ko sa iyo, bakit hindi ka na lang sa iyong palasyo? At tumunta ka pa sa labas ng palasyo ni Shu? Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw, kasama ka sa parusa. Ito, Sabihin Montag. Emperador, kahapon sa palasyo ni Shu. May ibang layunin talaga. Mabuti. Mabutin ga. Ang magandang Rina ng dakilang king. Mga guwardiya, dalhin ninyo silang dalawa. Parusahan ayon sa batas. Wrong. Emperador, pakawalan mo ako. Emperador. Nagdala ako ng mga tao para iligtas ang emperador. Ano ang sinasabi Montag? Pumunta ka para iligtas ako? Emperador, ilang araw na ang nakalipas.
Narinig ko kay Eunuch Jiang na humihina ang katawan ng emperador. Kaya araw-araw akong nagluluto ng sopas para sa palasyo ni Shu. Ngunit hindi ko inaasahan sa palasyo ni Shu. May naamoy akong kakaibang amoy pag uwi ko. Nahiga ako at hindi na nakabangon kaya tinawag ko ang doktor. Nasaan? Ano ang hindi mo inaasahan? Hindi ko inaasahan na sasabihin ng doktor na ako ay nalason ng mabagal na lason. Kalokohan. Paano may mabagal na lason sa aking palasyo? Ako rin ay nagtaka. Kaya ipinatawag ko si Peihe para imbestigahan ito. At natuklasan namin ang pinagmulan ng lason. Ito ang insenso sa aking palasyo. Ah, alam pala ni Shu ang tungkol sa insensong ito. Kung gayon, Shu, alam mo ba kung saan ang lason? Paano ko malalaman? Ang inyong kamahalan, ayon sa pagsusuri ng mga manggagamot, ang insenso na ito ay naglalaman ng isang uri ng lason na matagal nang umiiral. Kapag ito ay lumabas sa hangin, ito ay malalanghap ng tao. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ng tao ay lalong hihina. Sa huli, kahit ang mga manggagamot ay hindi na ito matutuklasan. Ano ang sinasabi Montag? Anong lesen? Huwag kang magkunwari, Shu. Ang insenso sa iyong palasyo ay sinuri ng maraming manggagamot mula sa Imperial Hospital. At tiyak na may lason ito. Ang inyong kamahalan, nang malaman ko ito, hindi ako nagmadaling kumilos. Upang hindi magdulot ng alalahanin. Kaya, nagbantay ako sa harap ng palasyo ni Shu upang maagap na makapunta kapag ang inyong kamahalan ay nasa panganib. Ang inyong kamahalan, ang Rina ay talagang nagpaalam sa akin ng maaga. Mabuti, ikaw, kayong lahat. Shu, may sasabihin ka pa ba? Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Kung ako ang naglalagay ng lason, bakit ko ilalagay ito sa aking sariling palasyo? Sa ganitong paraan, hindi ba't ako rin ay malalason? Pi! Ang inyong kamahalan, ang gamot na ito ay nakuha ko mula sa katulong na si Baojuan ni Shu, na siyang antidote. Paano mo ito nagawa, Shu? Hindi ba't ito ay matagal mo ng plano upang patayin ang inyong kamahalan? Matagal na. Mabuti. Matagal na. Sabihin Montag. Kailan ka nagsimulang magplano? Ang aking Dina, dinala ko na si Baojuan. Bitawan mo ako. Baojuan, gaano ka nakatagal kasama si Shu? Ang aking Rina, mula pa noong bata ako, kasama ko na si Shu. Hindi ako magkakaroon ng ibang hangarin. Tila matapat ka. Ngunit, ang iyong mga magulang sa labas ng palasyo, tila baga bumili lang ng tindahan sa kabisera. Hindi ba? Ikaf. Paano mo nalaman? Ang aking Rina. Nais kong sumunod sa inyo, Rina. Pakiusap, huwag ninyong saktan ang aking pamilya. Naistorbo ang tulog ni Lian. Baojuan, sa hinaharap, ipagpatuloy mo ang paglilingkod kay Shu. Naiintindihan. Naiintindihan ko ang aking Rina. Ang panggamot ay inihanda na noong 18 taon na ang nakalipas. Kailangan lang nating ipaunawa kay Songrong na siya ang naglagay ng lason. May paraan ka. Gabi-gabi, ang emperador ay nasa palasyo ni Shu. Kung ilalagay ang lason sa insensaryo, Naiintindihan ka o, kapag sila'y namatay, ako na ang magiging emperador. Jiangwan, 18 taon kong inihanda ito. Para lang kay Songrong na parang malakas na gamot. Kahit bumangon ka man ngayon, hindi ka na makakapagpakita. Sa harap ng mga opisyal, gusto mong maging reyna? Panaginip. Emperador, ang pangalawang prinsipe ay bata pa at may tunay na tao. Sa likod nito, ngunit ang taong ito. Ang katotohanan ay narito, pakiusap, bigyang pansin ang inyong kamahalan. Siya, ano ba talaga ang nangyari? Emperador, wala akong kaalam-alam. Hindi ko inutusan ang paglalagay ng lason. Lalo na ang pag-utos kay Songrong na magpasabog. Kahit bigyan mo ako ng 10,000 tapang. Hindi ko kayang saktan ang inyong kamahalan. Shu! Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa? Akala mo ba dahil mahal ka ng emperador? Hindi ka niya parurusahan kapag nagkamali ka?
Narito ang mga ministro at naniniwala ako na ang emperador ay makikita ang katotohanan at magpapaira ng hustisya. Rina, pinipilit mo ba ang emperador na magdesisyon? Ikaw ang nag-utos kay Songrong na magpasabog. Ngayon ako ang sinisisi. Ano ba talaga ang balak mo? Ako ang nag-utos kay Songrong. Ikaw ang ina ni Rong. Wala akong kinalaman kay Songrong. Bakit ko siya iutusang magpasabog? At bakit niya ako susundin? Ano? Hindi ka na makapagdadahilan, Jayangwan? Bilang ina ni Rong, nagpalaki ka ng isang prinsipe na pumatay sa sariling magulang. Mas mabigat ang kasalanan mo. Hindi ako ang kanyang ina. Ano ba ito? Ano ang nangyayari? Shoo! Ano ang sinasabi mo? Raina, sasabihin ko sa iyo, ang anak ko ay Tama na. emperador, hindi ako. Ama, naniniwala ako na si Shu ay hindi gagawa ng ganito. Tiyak na may malaking pagkakamali. Ganito rin ang iniisip ko. Lian, ikaw ang mag-iimbestiga sa bagay na ito. Opo, Tungkol naman kay Shufei. Ipagbawal muna siyang lumabas. Mahal na hari, Huwag nang magsalita pa, desidido na ako. Sa araw ng pag-akyat ni Lian sa trono, ako mismo ang magpapahayag sa buong kaharian. opo. Songhui, inaasahan ko na ito. Nakakampi ka kay Jayangwan, ngunit sa araw ng pag-aakyat, wala ka ng pagkakataon. Mahal na hari, hindi ko sinasadya na guluhin ang plano ninyo, subalit. Si Linkinyan ay puno ng palilinlang. Biglaan lang ako at nasabi ang hindi dapat. One, sa mga malalaking bagay, huwag kang magmadali. Kung sasabihin mo ang totoo ngayon, paano pa makakaakyat ng wasto si Lian sa trono? Tama ang pagtuturo ng mahal na hari. Lian, huwag mong sisihin ang iyong ina. 18 taon na siyang naghihintay. Ngayon, hindi na siya makapaghintay pa. ina, ama, huwag kayong mag-alala kapag dumating ang tamang panahon. Ako mismo ang maghahanap ng katarungan para sa ina. Linkinyan, magkita tayo sa seremonya ng pag-akyat. Huvak. Huwag niyo akong patayin. Rong, huwag kang matakot na iligtas ka na ng iyong ina. Halika. Ano ang silbi ng pagliligtas? Malapit nang umakyat sa trono si Songlian. Sa oras na iyon, tayo ay walang libingan. Rong. Ikaw ang tunay na panganay na anak, paano ko hahayaang? Umakyat sa trono si Songlian? May paraan ka pa upang baguhin ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, hindi bulag ang mga opisyal sa korte. Ang iyong lolo at tiyuhin ay hindi rin tanga. Kung ako, ay magsisiwalat sa linya ng dugo ni Songlian. Tiyak na may mga opisyal na susuporta sa pamilya Lin sa oras na iyon. Kung may gusto tayong gawin, hindi ba't mas madali na? Ngunit ang emperador ay may mga tapat na tagapagtanggol. Salamat sa iyo, Rong. Kung hindi dahil sa iyo, na nagpakasakit upang mailantad ang mga tapat ni Songhui. Paano ko malalaman ang kanyang mga lihim? Ito ang utos ng iyong lolo sa araw ng pag-aakyat. Kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, ako ang iyong magiging kanlungan. Huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, ikaw ang magiging emperador. Halika. Lin Qingyan. Ang dali mong gamitin. Kapag ako na ang naging emperador, tiyak nagagantihan kita ng maayos. Pag-akyat sa trono ng bagong emperador.
Ako, na may maliit na kabutihan, ay tinanggap ang utos ng langit, minana ang trono, at mamamahala sa lahat ng tao. Ipinaabot ko ang aking kapatawaran sa buong kaharian, at ang pagbabago ay magaganap. Lumuhod. Mabuhay ang emperador, mabuhay ng walang hanggan. Ipatawag ang Rina Dowager. Songhui Jiangwan. 18 taon na ang nakalipas, noong huli mong pinatay ang buong angkan ko. Ngayon, hindi na ako muling magkakamali. Jiangwan, sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Ngayon, ang ating mga kapalaran ay nagpalit na, at sa pagkakataong ito, ikaw ang haharap sa paghukom. Tumayo kayong lahat. Sa utos ng langit, ang emperador ay nagpapahayag. Si Lin Qingyan, na may banayad at maingat na ugali, at may mabuting asal, ay itinalaga bilang Rina Dowager na may titulong Wenqian. Sandali. Narito na ako. Dowager Shu, hindi ka dapat naririto ngayon. Umalis ka. Zia. Ay hindi karapat-dapat maging Rina Dowager. Alam mo ba ang sinasabi mo, kapatid? Ang paggulo sa seremonya ng pag-akyat sa trono ay isang malaking kasalanan na maaaring magdulot ng pagpatay sa iyong buong angkan. Hindi ka karapat-dapat maging Rina Dowager dahil ako. Ang tunay na ina ni Lian. Ako ang tunay na Rina Dowager ng Daping. Ano? Ito. Jiangwan, ano ang sinasabi mo? Dowager Shu, hindi ito bagay na dapat mong sabihin ng walang besehan. Mga kagalang-galang na opisyal, hindi ko sinasadyaang pagkagambala sa seremonya ng pag-akyat sa trono. Ngunit ang lahat ng aking sinabi ay totoo. Kung mayroon akong kasinungalingan, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Kapatid, ang bagay na ito ay talagang katawa-tawa. Ako ang nagpalaki kay Lian sa loob ng 18 taon. Paano siya magiging anak mo? Ete, alam kong mahirap para sa iyo ang tanggapin ito. Noong mga panahong iyon, tayo ay nanganak sa parehong araw, ngunit ang hilot ay nagkamali ng pagpapalit ng mga bata. Ito ang naging sanhi ng malaking gulo ngayon. Hindi ito possible. Ete, hindi ko sinasadya ang paggulo sa seremonya ng pag-akyat sa trono ngayon. Ngunit, si Lian ay aking tunay na anak, kaya't walang dahilan. Nakilalanin ka bilang kanyang ina. Ete, ginagawa ko lamang ito para sa kadalisayan ng lahi ng dakilang king. Consort Shu. Ito ay isang napakabigat na bagay. Hindi pa kailanman narinig, ito ay mahirap paniwalaan ng mga alipin. Kung gayon, ipatawag ang aking testigo sa harapan. Bao Juan, sabihin mo ang iyong nasaksihan noon. Mahal na Rina, noong isinilang ang pangalawang prinsipe, dinala siya ng hilot para paliguan. Ngunit nang ibalik, kahit ang kulay ng pambalot, ay napalitan na. Akala ko noon, nadumihan kaya pinalitan ng hilot. Ngunit nalaman ko na hindi naman talaga pinalitan ng hilot. Tama ba, mahal na Raina? Panginoon, patawarin ninyo ako. Noon ay hinala ko lamang ito, kaya't hindi ko nasabi ang totoo. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ito, ang bagong emperador. Tunay nga bang anak ni Consort Shu? Napak-aloko naman. Ete, malinaw na ang katotohanan. Dapat mo nang ibalik sa akin si Lian. Sa salita lamang ng isang alipin. Paano natin masasabi ang lahi ng pamilyang imperial? Hindi ako naniniwala. Gagalangin mo ba ako bilang iyong ina? Kung mapapatunayan ni Consort Shu na ako nga ang kanyang anak, syempre nagagalangin ko siya. Mabuti. Ngayon din, magsasagawa ako ng blood test kasama si Lian. Kawalang galang. Ang emperador ay sagrado. Paano mo siya mapapahamak dahil lang sa iyong mga salita? Tama. Ang emperador ay napakataas ang katayuan. Paano siya mapapahamak sa araw ng kanyang koronasyon? Masamang pangitain. Hindi, talagang hindi pwede. Kayong mga tangang ministro,
Ang pagkasugat ba ng emperador ay mas malala kaysa sa pagkalito sa lahi ng pamilyang imperial? Tama ang sinabi ng kapatid ko. Ngunit, Ibig mo bang sabihin, ayaw mong ibalik sa akin si Lian? Kung ganito na, dapat na akong sumailalim sa blood test upang mabunyag ang buong katotohanan. Ito ay totoo pala, ang emperador. Ay tunay na dugo ng Angkanjiang. Kung gayon, si Consort Shu ang dapat maging Rina-ina. Mahal na Rina, bakit mo ginulo ang tubig na ito? Upang akalain ni Jiangwan na ang prinsep ay kanyang tunay na anak? He, tanungin kita kung sa seremonya ng pag-akyat sa trono, nalaman ni Jiangwan ang totoong nangyari. Anong kasalanan ang maaaring idulot niya? Mahal na Rina, ito ay paggulo sa kaayusan at pagpapakalat ng takot. Hindi ba't napakadali lang para sa kanya? Mahal na Rina, nais po ba ninyong hayagan siyang ibunyag? Ang plano ni Jiangwan na palitan ang prinsep at siya ay mata es a mata. Ngipin sa ngipin lamang. Ate, malinaw na ang katotohanan. Ano pa ang masasabi mo? Paano ito nangyari? Ang anak kong inalagaan ko ng 18 taon ay para lang pala sa iba. Ate, walang saysay ang pagdadalamhati. Dapat ka nang bumaba. Kung ganun, wala na akong sasabihin. Ang posisyon ng Reyna Madre ay dapat talagang para sa iyo. Ngayon, ibabalik ko na ang damit pangkasal. Sa iyo. Sandali. Kung sasabihin na ang tunay na ina ni Song Lian ay si Shu, siya ay hindi ang tunay na panganay na prinsip ng Daking. Hindi siya karapat-dapat na magmana ng trono. Ako, ang tunay na bagong emperador ng Daking. Mga mahal na ministro. Ang Daking ay laging sumusunod sa tradisyon ng pagpili ng panganay na prinsip. Ang tunay na ina ni Song Lian ay si Shu. Kaya ako, ang tunay na panganay na prinsip ng Rina ng Daking. Anong kaapatan ni Song Lian na magmana ng trono? Ito. May punto ang ikalawang prinsip, ang Daking ay palaging. Ang panganay na prinsipe ang dapat na tagapagmana, ang patakarang ito ay nagulo. Si Lian ay nakaupo na sa trono. Gusto mo ba siyang patalsikin? Ito ay paghihimagsik. Simula pa lang, wala siyang karapatan sa trono. Ang tronong ito ay hindi dapat kinikilala. Kalokohan, akala mo ba ang mga tao at mga opisyal ay bulag? Ang bagong emperador ay naitala na sa kasaysayan. Hindi mo ito dapat binabaliwala. Mabuti. Si Shu, sa tingin mo ba, ang trono ni Song Lian nakaupo na ba? Kung gayon, hayaan ang mga ministro ang humusga. Ang trono ni Song Lian, ito ba ay lehitimo? Ito. Wala pang nangyaring ganito dati. Kailangan pang pag-usapan. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Ang dating emperador. Ang inyong kamahalan, sa wakas ay dumating na kayo. Kanina ay abala ang inyong emperador sa isang mahalagang bagay. Mga ministro. Ang pag-akyat ni Song Lian sa trono ay hindi lamang dahil sa pagiging panganay. Tanong ko sa inyong lahat, mula pa noong siya'y nagsisimula pa lamang. Ang talino at kabaitan ni Song Lian ay PKBA? Kung gayon, siya ay karapat-dapat na magmana ng trono. At itong si Songrong, siya ay likas na mangmang. Masama at mapagselos. Para sa dakilang king, paano ko siya pababayaang magmana ng trono?
Tama ang sinabi ng dating emperador. Si Songrong mula pagkabata ay hindi nagsikap. Hindi man lang umabot sa isang maliit na bahagi ni Lianer. Kahit na siya ang panganay, AME, ano naman ang magagawa niyan? Jiangwan, may karapatan ka bang sabihin na hindi ako nagsisika? Mula nang ako'y isilang. Aw-aw mo akong inaapi. Hindi mo ako pinapayagang mag-aral o sumulat. Kapag nakikita mo, bugbog ang abutin ko. At ngayon, may mukha ka pa bang sabihin na hindi ako kasing galing ni Song Lian? Jiangwan, bakit mula pagkabata mo pa lang ay pinapahirapan mo si Rong-er? Baka naman, noon pa man ay alam mo na ang tungkol sa pagpapalit ng mga bata. Ete, ito ay hindi maliit na bagay. Huwag mo akong paratangan. Palagi kong naiisip na kakaiba. Mula nang ipanganak ang dalawang prinsipe, ikaw ay labis na nag-aalaga sa aking Lian. Ngunit ang sarili mong anak ay pinapahiya at pinapahirapan mo. Kapatid, talaga bang hindi mo alam ang katotohanan sa pagpapalit ng mga bata? Ito. Ang mag-amang Lin ay kasalukuyang dinadala sa lugar ng pagbitay. Si Ling Qinyan ay wala ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala. Ate, oo engati medyo mahigpit ako kay Songrong. Iyon ay dahil siya ay likas na mangmang. Kung siya ay kalahati lang ng kakayahan ni Lianer, hindi ko kailangang gawin iyon. Ang ibig mong sabihin, kapatid, ang malaking pagkakaiba ng dalawa ay dahil lamang sa kanilang dugo at walang kinalaman ang pagpapalaki. At ang pagpapahirap mo kay Rong-er mula pagkabata ay para siya'y maging matagumpay. Taman ka. Kung si Songrong ay isang mabuting kahol, hindi ko kailangang gawin ito. Sayang. Xu Fei. Ito ba ang tinatawag mong mahigpit na paraan ng pagtuturo? Araw-araw ay gusto mo akong patayin. Pinapasok mo ang pilak na karayom sa talampakan ko. Alam Montag PA. Na bawat hakbang ko ay masakit na parang sinasaksak. Alam Montag PA? Mula ako sa 3 taong gulang, hindi ako makatulog sa gabi. Dahil sa sakit ng buong katawan ko. Inang Rina, emperador, hindi ko na kayang tiisin pa. Ilalabas ko na ang lahat ng katotohanan. Si siya tay fay ang nag-utos sa akin. Napalitan ang dalawang prinses. Bao Juan, ano ang sinasabi Montag? Inang Rina, noong 18 taon na ang nakalilipas. Si Xu Taifei ang lumapit sa akin at nangako na 100 tael ng ginto para lang palitan ang dalawang prinsep. Tumigil ka. Noon ay bulag ako sa kasakiman. Naakit ako ni Xu Fei at sumali sa kanyang plano. Simula pialang, si siya tay fay na ang. Nagpalito sa dugo ng pamilyang imperial. Ikaw totoo ba ang sinasabi mo? Inang Rina, totoo ang bawat salita ko. Mula noong araw na yon, si Xu Fei ay araw-araw na pinahihirapan ang ikalawang prinsip. Maraming bises na ako ay hindi na makatiis. Pero ginamit ni Xu Fei ang buhay ng pamilya ko para takutin ako. Grabe naman ang kasamaan nito. Ngunit, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba na ang paninirang puri sa isang konsorte ay parusang kamatayan sa buong pamilya? Bao Juan, huwag kang matakot. Basta't sasabihin mo ang katotohanan. Ako ay makakapangako na protektahan ang buong pamilya mo. Inang Rina, emperador, totoo ang bawat salita ko. Sa bahay ko sa labas ng kabisera, may ginto pa si Xu Taifei na ibinigay sa akin. Maaring ipatingin ito ng emperador. Jiangwan, paano mo nagawa? Paano mo nagawang gawin ito? Emperador, ayon sa batas ng Daking, ano ang parusa sa pagpapalito sa dugo ng pamilyang imperial? Ako ang iyong tunay na ina. Ayon sa batas ng Daking, si Xu Fei ay nagpalito sa dugo ng pamilyang imperial. Nagloko sa emperador. Pakikipagsabuatan sa mga tauhan ng palasyo. Maraming kasalanan na pinagsama-sama. Nararapat na bitayin. Song Lian. Kahit na may pagkakamali si Xu, ngunit siya pa rin ang iyong tunay na ina. Paano mo siya pwedeng pausahan? Oo, mahal na hari. Ang hatol na ito ay talagang hindi tama, mahal na hari. Sa araw ng iyong pag-akyat sa trono, ang pagpatay sa sariling ina ay pagdudulot ng batikos sa buong mundo. Mahal na hari. Kahit may pagkakamali ang aking ina, ang lahat ng ginawa niya ay para sa iyo. Hindi mo ako pwedeng patayin.
Totoo. Ang pagpatay sa sariling ina ay hindi gawain ng isang mabuting hari. Ngunit kung sasabihin ko na hindi mo ako tunay na anak, Ano? Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Si Shu ang iyong tunay na ina, walang duda. Bakit naman po kayo napakatibay ng loob, mahal na amang hari? Ako ay Epsilon. Ako. Tiyak dahil sa pagkatao ni Shu. Hindi siya nagsisinungaling. Pagkatao. Ha ha ha! Isang malaking katatawanan. Ang mahal na amang hari ay naniniwala sa isang babaeng puno ng kasinungalingan. Mahal na hari, wala ka bang kaunting kaalaman sa mga nangyayari? Lin King yan. Paano mo ako matatangkang pagdudahan? Kahit ang pagsubok ng dugo ay nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Lian. Nandito ka pa rin at nagkakalat ng kasinungalingan. Paano kung sasabihin kong peke ang pagsubok ng dugo? Ano? Peke? Ngayon, si Shu ang nagmungkahi ng pagsubok ng dugo. Ngunit may duda pa rin ako sa aking puso. Bakit ang anak na aking pinalaki ng 18 taon ay anak pala ng iba? Kaya ipinadala ko si Peihe para imbestigahan ang tubig na ito. At talagang may nakitang kakaiba. Shu, para mong lokohin ako at linangin ang mga opisyal sa pamamagitan ng pagbabago sa tubig. Hindi ako. Imposible. May problema ang tubig na ito. Lin King yan. Ikaf. Anong ako? HMP. Ikaw na babaeng puno ng daya. Ngunit ako pa rin ang tunay na ina ni Lian. Ito ay isang katotohanang hindi mababago. Ganoon ba? Kung gayon, may lakas ka ba ng loob na muling sumailalim sa pagsubok ng dugo? Anong hindi ko kayang gawin? Mabuti. Kung gayon, maghanda ng 2 mangkok ng malinis na tubig at hayaan ang manggagamot na suriin ito. Ayon sa manggagamot, ang tubig na ito ay tunay na malinis at walang duda. Jiangwan, nakita mo ba ng malinaw? Ako, ang tunay na ina ni Lian. Ano? Hindi ito possible. May problema ang tubig na ito. Mahal na Rina, isinusumpa ko sa aking buhay na ang tubig na ito ay walang problema. Hindi ito possible. Ang plano noon ay tiyak na nagtagumpay. Ngunit, Jiangwan, marahil ang mga taong ipinadala mo noon ay hindi maayos ang paggawa. Kaya nabigo ang iyong plano na palitan ang bata. hindi ito possible. Mahal na hari. Mahal na hari, Pakius Apo, sabihin ninyo sa akin. Ang batang iyon na malusog at marangal ang tunay na anak ko, mahal na hari. Magsalita ka, mahal na hari. Jiangwan, tanggapin mo na ang katotohanan. Ikaw mismo ang nanakit sa iyong sariling anak sa loob ng 18 taon. Kaya ngayon siya ay puno ng sugat. At wasak na wasak. Kapatid, maraming beses kitang sinabihan ng katotohanan. Ngunit ikaw ay ayaw makinig. Ngunit naisip mo ba na ang iyong pinatay ay maaaring iyong sariling anak? Papatayin kita. Bastos, gumawa ng ganitong kasalanan at naglakas loob pang atakehin ako. Mahal na hari. Rong, ikaw ang tunay kong anak. Ina. Ina, ikaw na lang ang meron ako ngayon, patawad.
Umalis ka sa harap ko. Lahat ng ito ay dahil sa iyong nabigong plano. Kaya nagdusa ako ng walang kabuluhan sa loob ng 18 taon. Ngayon ka o lang nalaman. Na hindi na ako ang panganay na prinsip. Hindi ako naniniwala na isang masamang babae ang aking tunay na ina. Dalhin na lang natin silang lahat. Parusahan ayon sa batas. Huvak. Huvak, mahal na hari. Iligtas mo po ako, mahal na hari. Ang bagay na iyon. Talagang. Tumahimik ka. Mahal na hari. Ang ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot na isisiwalat ko ang katotohanan? Lian, Nababaliw na si Concubine Shu. Magpadala ka agad ng tauhan at arestuhin siya. Sandali. Bakit kayo nagmamadali, mahal na emperador? Baka naman totoo ang sinasabi ni Concubine Shu. Kasangkot din ba kayo noon sa palitan ng sanggol, mahal na emperador? Panggahis. Lin Qingyan. Paano mo nagawang tanungin ako? Narito ang lahat ng mga opisyal ng Dakilang King. Gagamitin pa ba ng mahal na emperador ang kapangyarihan para pigilan ako? Kung gagamitin ko ngayon, ano ang magagawa mo? Mga tauhan. Kahit na si Song Lian ang magiging hari ngayon, ako pa rin ang mahal na emperador. Kung gusto kitang patayin, sino ang makakapigil? Seksh, subukan ninyo. Sino ang maglalakas loob? Lin Qinglan, bakit ka nandito? Hindi ba dapat ay Mahal na hari. hindi kami po pwedeng pumunta sa lugar ng pagpapatupad kasama ng aking ama. Kaya pinadalhan na lang namin na mensahe ang punong eunuko. Ano? Hindi ba niya sinabi sa iyo? Ikaf, Talagang may balak ka pala. Nakipagsabuatan ka pa sa mga eunuko. Ikaf, Ang pamilya Lin, gusto niyo bang maghimagsik? mahal na emperador. Nagtatrabaho ako para sa bagong hari at para sa dakilang king. Anong paghihimagsik ang sinasabi mo? Song Hui. Tapos ka na. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ikaf, papatayin kita. Ako ang sumira sa iyong plano sa palitan ng sanggol. Ang iyong punong eunuko. Ako ang nagbayad ang lason mo. Ako rin ang naglagay. Ngayon, tahimik ka na lang sa iyong pag-alis. Ikaw na babaeng mapanira. Papatayin kita. Bilis. Nagkasakit ang dating emperador. Dalhin niyo siya. Malugod na pagbati sa bagong emperador. Mabuhay ang aming emperador. Ako ang tunay na emperador ng The King. Kayong mga bastos. Gusto mong mamatay. Rong. Rong. Kasalanan ko ito, anak. Ina. Ibabalik ko sa iyo ang buhay ko. Ako ang tunay na emperador ng The King. Ina. Tapos na ang lahat.
Ipagpatuloy ang seremonya ng pag-akyat sa trono. Mabuhay ang emperador, mabuhay ang Rina Madre. Mabuhay ng matagal.